Hi guys! Welcome back to our part 2 ng aming love story. Yeah? Today, we are wearing makeup and a lip gloss. Ganda na ba? Okay. Ito yung part 2 namin. Alam niyo naman, no? Dahil working student ako noon, so meaning, pagod ako. So, nung nakatulog na talaga ako, nung simula ng matulog kami, talagang tagal kong gumising kasi nga, parang, sa sobrang, like, para kang nagkaroon ng day off na, kanang matulog, ganyan, ganyan. So, ayan. Tapos, yung asawa ko, ayaw niya, gusto niyang gumala and that time sa Kulon. Kasi nga, alam niyo kasi yung mga no, nagre-research muna sila bago pumunta dito sa atin. Kasi nakita niya doon sa Kulon na maganda daw, tapos maraming mga mumurahin, gusto niyang pumunta doon. Tapos, sabi ko, ayaw ko siyang dalhin doon kasi sabi ko dangerous. Kasi nga naman sa mga naririnig ko noon na mga snatcher, tapos hold-upper, ng mga ganyan-ganon. So, ayaw ko siyang dadalhin that time. Nagtalunan talaga kami kasi ako, palagi lang ako nasa hotel, natutulog. Tapos, hindi niya nagustuhan. Kasi nga naman, ayaw ko naman siyang, saan ko naman siya igala din that time na hindi ko naman alam mga lugar na kung saan igala, no? Kasi nga naman, wala akong idea kasi hindi ako nakapunta kahit saan. Sa ano lang ako. Hindi nga ako nakapunta ng SM, ng Ayala. First time pa nga. First time ko pa nga yun. So, ayun. And tapos, alam mo ba, medyo na-offend siya. Like, naipon yung galit niya. And then, nanghiram ako sa kanya ng computer that time. And then, nanghiram ako sa kanya ng computer kasi may ginagawa ako. Like, tapos, nilalagin ko yung Facebook ko sa kanya computer. And then, in that time, hindi ko pa nabablock yung mga, yung mga Indiano na mga nagchat-chat, yung mga lang, like a game na parang lang may ka-chat-chat in that time. Hindi ko siya nabablock kasi hindi ako sure na kung pupunta ba talaga siya dito, kaya hindi ko na Tapos nakalimutan ko ding i-log out yung Facebook ko sa kanyang laptop. Ayun, nung nakita niya na may mga nagchat sa akin doong mga Indiano, lalo na ang aking Indiano na matagal ko ng kinaguluhan na sa chat lang naman. Tapos nagalit siya sa akin. So, sobrang galit niya sa akin. So, umiyak siya. Sobrang galit niya. Tapos, pinauwi niya ako. Pinauwi niya ako. Ako naman, sobrang iyak ako kasi parang nasa isip ko, apom na, naging bato pa. Ayun. And then, so, pinauwi niya ako. So, umuwi naman ako ng boarding house niya sa ate ko. So, alam niyo naman, dala-dala ko yung malita. Kasi, pinadalhan din ako niyan that time ng malita, no? Para lalagyan ng mga gamit. And, tapos, may bagong phone ako that time, bagong bili niya. And then, binigyan niya na ako ng 10K. Pauwi. Para may pera daw ako. So, saan kayo makahanap ng ganyan, no? So, inaway talaga niya ako. I think it was like 2 days, 3 days na naman, tapos nag-chat sa akin. Pagkatapos nag-chat ayun, mga kakulian. Tapos doon ako sa computer. Tapos iniwan ko yung cellphone ko sa bahay. Tapos nakita ni ate, siya yung nag-chat, nagre-reply sa asawa ko. Ganito. Kasi nandun ako sa computer ba. Pagkatapos niyan guys, pumunta ako ng Happy Mark. Kasi nga, bumili ako ng, in that time, yun lang ang perang nahawak ko na medyo malaki na ginastos ko talaga yan sa pag-shopping. Bumili ako ng sandal,
bumili ako ng dress para gumanda ba akong tingnan sa sunod naming pagkikita. Naubos yung 10K. Yeah. Ay, guys. No. Ayun na naman, pinabalik na naman niya ako. Pinabalik na naman niya ako ng hotel. Sus, gaga. Dala-dala ko na naman yung malita. So, sabi niya, nasaan yung 10K mo? Sabi ko, ubos na. So, sobrang ganda pa ko pa nung time na yon kasi bumili ako ng bagong sandal. Sa sandal ako doon, guys. Ganun ako. Tapos, nag-dress ako. Tapos, naubos na pala yung 10K. Oh my God. Sabi niya, mabilis naman. 2 araw lang. Naubos na. Ay, alam mo, ganyan talaga yung bago kang nakahawak ng pera ba. Yan, gastos ng dito, gastos doon. Tapos, pinabukasan, wala nang pera. Sayang. So, wala lang siya. Alam niyo, in that time, siya, hindi siya nagpa-picture sa akin, no? Hindi kami nagsiselfie. There's one time na nagsiselfie ako kaming dalawa. Tapos, nung nakita niya, gusto niya ipa-delete na yung selfie naming dalawa. Nagtataka ako, sabi niya, di daw muna tayo mag-picture kasi ayaw niya na may picture kaming dalawa, tapos baka hindi daw mag-work, no? Tapos ayaw niyang may history kasi alam niyo naman mga babae, naman pag may nakita na ganito ganyan, alam niyo na. So, ayaw niya in that time. Sabi ko naman, okay, ayaw mo. So, ayun. Pagkatapos niyan is another day, pumayag na siya na mag-picture. First time ever. Pero hindi ko pa siya pinopost na sa mga social media kasi ayaw ko naman na pag-post ko sa social media tapos hindi kami nagkatuluyan tapos pagbuluhan pa noon ng mga tao na nasaan na yung ano mo? Nasaan na yung apa mo? Nasaan na? Iniwan ka na. Alam niyo naman, no? Philippine style. Ayan. And alam niyo, pagkatapos niyan is nung bumisita kami dito para hingi ng kamay ni mama kasi magpakasal daw kami. Pero hindi natuloy yon in that time kasi kailangan namin mag-attend ng seminar. Tapos, alam niyo naman dito yung mga seminar na yan is kailangan ng meron kasing date. Hindi kasi pwedeng kayo lang dalawa. Kasi kailangan ng madami para para hindi na magpaulit-ulit. So, ayun, hindi natuloy. So, bumalik kami sa hotel. Nag-taxi kami, back and forth, nag-taxi kami. Tapos, mga tao doon sa aming lungsod, mayaman na si ganyan, ganito, naka-apam na. Tapos, na yung mata nila, nang ganito yung mga, kasi yung mata nila, akala nila, apam na ba? Pira na, baka meron ng apam. So, sabi, swerte mo, Jisa. Gustuhan ka ng apam. Yung iba naman, itsura niyan. Naka-apam. Paano niya nakuha ng apam? Ganito yung mga mukha. Maganda pa yung anak ko sa kanya. Tapos, siya naka-apam. Para bang, ibig sabihin niya, maganda yung anak niya, pero hindi nag-apam. Kasi wala kang, skills. Sa panahon ngayon, noong that time, is medyo kaunti pa lang yung apam nang nakapunta sa amin ba ng mga Pinay, ganon, nadala sa aming kabundukan. And pagkatapos yan, umuwi kami. One day lang kami pumunta, tapos bumalik kami agad. And then, nagkasakit siya kasi hindi siya nagsusuka siya sa hotel, tapos nagtatai siya. Alam niyo ba, I think it was 1 week siyang nagkasakit dahil sa, parang, alam niyo naman yung mga apam na first time dito pumunta sa atin, nagkasakit talaga sila. Lalo na't hindi nila, yung pagkain natin, especially yung mga buffet, di ba? Nagkasakit talaga siya that time. Tapos, sabi niya sa akin, dahil nagkasakit daw siya, gusto niya sa akin na maglibang ba? Yung mag-enjoy.
So, sabi niya, bigyan daw niya ako ng pera kasi papuntahin niya na akong mall para mag-shopping-shopping para ma-enjoy daw ako kasi hindi daw ako mai-enjoy dahil nagkasakit siya. Sabi ko, hindi eh. Di eh. Di. Sus. Hindi. Sabi ko, hindi kita iiwan eh. Sus. Nasa isip ko ba? Sus, ano akala niya sa akin? Pira lang. Akala niya na pag magkasakit siya, no, mag-enjoy-enjoy lang ako. At sus, anong klaseng tao siguro ako no, na merong nagkasakit tapos ako nagpunta ng mall, nag-enjoy-enjoy. Hindi maganda. Dapat alagaan mo. Kung magkasakit, alagaan. Hindi yung mag-enjoy-enjoy ka. Nako. Parang inaano ko ng asawa ko ba? Parang tinetest niya ako ba? Parang tinetest niya ako kung ano, ganyan ba na ako na tao na. So, ginawa ko, inalagaan ko siya na tumawag nga kami ng doktor sa may ang mga higher hotel talaga may sarili silang like doctor yung doon sa Quest, may sarili silang doktor na mag-check back lalo't na mga patient, mga high class. Ayun. So, okay lang naman daw siya, masama lang talaga yung pakiramdam niya. Kailangan daw magpahinga. Ako naman, linis minsan. Bago ko tinatawag yung maglilinis, nilinisan ko muna ng kaunti para hindi naman nagagagadire, no? Bago ko tinatawag yung cleaner. So, nilinisan ko muna ng kaunti. Para hindi ko na kaya, tatawagan ko sila kasi meron silang special equipment na. So, pagkatapos yan is, nung naging okay na siya, no, pumunta kami ng SM. Binila niya ako ng promise na singsing. Yung singsing na yun, ibig sabihin, babalik siya. Meaning, yung singsing na yun is, yun lang a promise na babalik siya. At sabi niya, huwag kang mag-alala kasi babalik naman ako, hindi naman kita iiwan. So, bumili kami singsing, mumurahin lang yung singsing nga, yung bumili namin, mumurahin lang talaga, like 1,000 above, mumurahin lang yung singsing. Like promissory lang ba? Like promissory. I-keep mo tong singsing na to, Ako hindi ko nagre-reklamo, hindi na ako yung, bakit naman mura? Di ka dapat magreklamo, no? Kung anong binibigay niya sa'yo, tanggapin mo na kasi diyan kanya iti-test kung katulad ka ba ng iba na nagdi-demand ng mga mamahaling bagay, kung ano ibibigay, oo ka lang. Yes, salamat, oo, thank you. Ganun lang, wag ka mura naman, gusto ko yung gold. Huwag kayong nang ganyan kasi hindi maganda. So, ayun, nung bumalik siya sa kanila, tapos after mga 2 weeks, bumalik naman siya dito sa Pinas kasi for first time kasi siya dito, 30 days lang talaga yung yung stay niya dito. Bumalik na naman siya, tapos nagpakasal kami. Yung pagpakasal namin, lang yun, buwis lang, yung mayor lang talaga. Tapos kumain, kung nakikita yung video na yon, kumain kami sa, I think ilalagay ko ditong like some of the pictures dito sa aking video to. Kung makikita nyo, kumakain lang kami sa like small karinderya pagkatapos ng kasal namin kasama lang mayor, yung mga tumata yung namin, ganyan. Doon lang kasi, ang asawa ko kasi, wala kasi yan sa kanila yung mga malaking handaan. Ayaw niya ng mga malaking handaan. Kasi, alam niyo naman, yung sa kanila, parang sa kanila, yung sa bansa nila, coffee lang pagkatapos ng magkasal, cake lang. Kasi, mamahalan sila. Like, simple na tao lang ba sila. Hindi sila gusto yung mga bunga-bunga. Ayun. Tapos gusto talaga ni mama na may pagkainan dito sa amin. So, ang ginawa ng asawa ko, nagbigay siya ng 10K kay mama, panghanda sa bundok, no? Panghanda sa bundok, pero, hindi namin sineselebrate yung on the spot talaga yung kainan. Yung malaking kainan, sineselebrate namin yon like Saturday na siya sineselebrate. Tapos pumunta na lang kami doon after kasi nagstay na kami doon sa Mualbual in that time, no? Nag-explore. Di ba? Ang ganda ko talaga. Maalaga pa, Kailangan ko nang sabihin ko yun sa sarili ko.
So, ayun. Diyan kami nagsisimula ang aming ever after. Wala pang last kasi hindi pa natin alam ang ating mangyayari sa susunod. So, meron pa akong idadagdag. Ano talaga, celebration na namin sa bundok. Akala ko talaga, sumakay kami ng multicab kasi akala ko talaga, hindi ba kayanan ng asawa ko nang sumakay ng motor kasi wala namang motor sa Norway na ganyan na sobrang daming sasakay sa motor. Tapos, sabi ko sa sarili ko ba, sigurado ba sigurong parang nag-aalanganin ako na hindi magandahan yung asawa ko sa amin. Bundok nga, like 30 minutes from the town, bundok. Tapos, bahay na kawayan lang, parang ano ko, nang hinayang ba. Pagdating doon, sabi ng asawa ko, wow, ganda dito. Oh, refreshing. Ang ganda ng bahay. Nagandahan siya sa bahay kasi wala namang bamboo sa kanila, ano. Nagandahan siya kaya wala man ano sa kanila, wala mang ganyan na bahay. Sabi ko, ay, salamat. Sus, namangha pa rin siya ang laki ng karaoke namin. Mas lalong namangha siya kasi in the middle of nowhere kuno, tapos may daking karaoke. Sobrang saya niya doon. So, nakapag-English pa siya. Sabi ko sa sarili ko, ganda nito na marunong pala tong makisalumuha. Akala ko hindi to ma-enjoy dito. So, yun lang, na-enjoy na siya sa bundok. Hanggang ngayon, paulit-ulit na siya pumunta sa bundok, bisita, malaga siya sa aking mga parents kahit hindi naman siya mayaman. Kung may extra siya, nagbibigay. Yun lang dapat. Piliin mo yung taong mapagmahal. Maalaga.